the friends from the media, we have Ate Janice Navida. Hi Inigo, nice to see you again. Nice to see Been you a long time, no? Pero as you age, Inigo, parang mas nagiging kamukha mo si Papa P. Inigo, salamat. Kaya bago yung actual question ko, gusto ko munang i-segue ito dun sa question kanina kasi baka makalimutan ko. Kasi na-mention mo kanina na gusto mo, di ba, na parang magsama kayo sa isang movie na may isang girl na pag-aagawan nyo. So na-curious ako, in real life ba, was there a chance na pareho kayo nagkagusto sa isang girl? Nagkaroon ba ng ganong ano? No. Magkaiba sila ng generation. Si Papa P, bumubuta sa generation ko rin yan eh. Wala akong magawa eh. Ayun! Sabi ko nga minsan, sabi ko, pa yung mga naging ka-love team mo, mga kaibigan ko na parang, di ba si Elise, si Sue, saan na susunod? So walang chance? Wala naman. Pero ito, Inigo, kasi since gumagawa ka nga ng mga movies, I'm just curious kasi si Papa P nagpo-produce din, di ba, ng mga movies. Oo. Napag-usapan niyo ba na ipag-produce ka niya ng sarili mong movie, even before? Yung I'm Elenia L, that was actually co-produced by Spring Films also. And also Relax with Just Pag-ibig was also Spring Films. So may mga nagawa kang movie under his... Yeah. Pero Inigo, kasi si Papa P kilalang magaling na businessman. And then in an earlier interview, kanina sabi mo, you're establishing your own business. Yes, Di ba? So curious din ako, bakit you want to build your own business instead of continuing what he has started? Di ba ang daming, alam natin, billionaire na si Papa P, ang daming negosyo. Para po sa akin, nagsimula akong umarte dito sa industry, nagsimula ako ng career ko. That's why I asked my dad to, let me earn on my own also. But my dad, from time to time, would help me out whenever I need the guidance. Pero yung tipong ako yung, to follow his footsteps on what he's already made for himself. Parang feeling ko it's cheating in a way. Gusto ko yung gumawa ng, katulad sa career ko, gusto ko gumawa na alam kong ako yung nagsimula at ako yung gumawa ng paraan para mag-flourish yung business na gusto kong gawin. Si Papa rin, syempre, there are times na sasama niya ako sa mga business meetings niya. Not directly telling me, hey, learn this, learn that, make sure that you're listening. Wala siyang ganun. Gusto niya lang na dalhin ako dun para makinig. And feeling ko, if ever there comes a time where I will have to step up, I'm sure my dad will guide me through it and he won't just let me, he won't just dump all of it onto me. Masarap din sa pakiramdam kasi na yung passion mo, sinusundan mo, hindi lang yung pinilit sa'yo. And that goes for a lot of us, I have a lot of friends na walang choice minsan kasi yun yung gustong ng magulang nila para sa kanila. And it's not wrong to do that, don't get me wrong, hindi rin mali na gawin yun. Pero pwede mong gawin yun, pero pwede ka rin gumawa ng para sa sarili mo. And since you're earning your own money na, Inigo, when was the last time you asked for your dad's support financially? Na, Opa, I don't need your money na. Siya, ako feeling ko, sa totoo lang, nung bata ako, hindi ako marunong talaga manghingi ng pera. Pero habang tumatanda ako, sabi ko pa, kailangan pa ng tulong mo para ng something. Para sa akin, you realize those things when you're older, especially coming from my situation where I didn't have a complete family. And so for me, malaki siyang stepping stone para sa akin na nagkaroon ng ganung comfortability towards my dad. Na I can, kasi pag anak ka, dapat you have that kind of comfortability towards your parents. It's a natural thing that I think I had to learn over time. And yeah, I mean for me, mas feeling kong closer ako sa tatay ko when I'm able to ask him, Pa, can you buy me this? Can you buy me this? But not in a bad way. I don't know how to explain it. Gets mo ba siya? Gets ko na syempre may hiya ka kahit pa paano to ask for something from your dad. Kasi baka isipin, di ba, dahil piolo siya. Yeah. Pero kasi for me, I never grew up that way. So there's a sense of closeness and comfortability that it gives me when I'm able to finally comfortably ask my dad, can I ask for this thing? Because I was never raised like that from when I was a kid.
So, I don't know if that makes sense with what I'm saying. Oo naman. Nag-gets naman namin ang bongga, di ba? Tsaka hindi lang ikaw yung gano'n. Maraming ganyan yung nakaka-experience, di ba? Na some of yung kagaya nung sa'yo, they're also asking for something. Pero syempre, nahihiya rin sila. Diba, hinahayaan nila, kung may abote, thank you. Kung wala, thank you. Last na lang, Inigo. Your reaction sa nag-viral na photo ng dad mo with a girl. With a cute Chinese girl. Hindi ko pa nakikita eh. Kim daw ang name. Reaction lang. Siyempre lahat, di ba na ang daming na-happy for Papa P. Hindi ko pa nga nakikita. I haven't seen the picture. Ako nga nakikita ko in person pag gano'n si Papa. Bakit tawa rin naman tatay ko eh. You know, my dad's a human and I feel like he deserves to express himself. Sana tama yung yung mentality ko kasi hindi ko pa nakikita yung picture. Maayos naman ba yung picture? Ano ba nangyayari sa picture? Parang spotted lang. He's almost kissing the girl. He's almost kissing the girl. Pero di ba, pinag-uusapan yan, what's your reaction kung ikaw, inaasar ka niya kapag kunyari nagkakamali ka on stage? What's your reaction kapag kunyari gano'n na nakikita yung tatay mo kung basta may babaeng kasama, talagang trending agad? Kasi ang hirap maging Piolo Pascual. Tatawa lang yun si Papa, hindi siya nagpapapekto talaga sa mga issues like that. And for me, I haven't seen the photo myself. I'm not aware of it. And para sa akin na reaction ko, tao yung tatay ko. He's human. And kung aasarin ko man siya, feeling ko hindi siya magagalit. Feeling ko tatawa lang siya. Sabihin na lang, it just happened. Like, wala ba tayong picture dyan? Basta joke na. I-DM ko na lang sa'yo pag sige. So, hindi ko rin nakita, to be honest. So, Ate Janice, maraming salamat. Susunod, hawak na niya ang mikropono. Ate Rose Garcia. Yeah. Actually, yung tanong ko, parang napaka-opposite na nangyayaring tanungan ngayon. Kasi mula kanina about Piolo ang tanong ko sa'yo. I just read somewhere na parang you said na as much as possible, you wanna make it na hindi palagi nakadikit yung name ng papa mo sa'yo. Correct me if I'm wrong. And if ever if that's true, bakit sa nanggagaling yun? Kumbaga, nandun ka na din ba sa parang, oo, yeah, I'm the son of Piolo, pero somehow, are you being challenged by the name or somehow may burden din na nakaakibat sa'yo? Para po sa akin, sa mga time moments na tinatanong ako kung ano yung meaning na gusto mong maging kilala ka away from your father's name. Hindi siya masamang bagay, hindi ko siya yung intention ko mo, hindi po siya na gusto kong ilayo yung sarili ko sa kung sino ako bilang anak ni Piolo. Sabi ko nga po kanina, it's a blessing. Sobrang blessing po sa akin na maging anak ng isang Piolo Pascual. Lagi ko kong pagmamalaki yun. At totoo rin po na wala rin naman ako talaga sa posisyon na meron ako kung hindi ginawa sa akin ng tatay. Kung hindi tinave ng tatay ko yung anong meron ako ngayon. He paved the road for me. But when I say that, I want to exist as my own artist as well. As an artist, as a creative, masarap din sa pakiramdam na kilala ka bilang sa mga bagay na nagawa ko at na ibahagi mo. And para sa akin, when I got to audition for my projects in the States, masarap siya sa pakiramdam pero hindi siya nasa unang wala siya sa first part nung lahat ng nasa utak ko na finally I did this all by myself. Hindi talaga. Pero masaya ako na nagawa ko yun, hindi dahil sa pangalan ng tatay ko. But for me, it's not something that I wish for na I need to exist outside of being just Piolo's son. For me, it's a blessing. And I don't think I've actually recalled myself saying it na ako mismo gusto kong mailayo yung sarili ko sa kung sino tatay ko. For me, I will always be okay to be compared to my dad. So parang malabo naman mangyari. Exactly. And at the same time, in fairness to you, you build your own network or ano rin na on your own na hindi lagi because of Papa P. You've proven that. Yeah. And then my next question, curious lang ako. Yeah, how's your love life in Piolo? I'm okay, I'm good. I reached an age, gaya nga nasabi ko ganun kay Jai, parang dumadating ako sa age na dati, siguro parang gusto ko lagi nasa labas, gusto ko lagi may kasama, gusto ko lagi may girlfriend. And ngayon parang masaya na ako na nasa bahay lang ako, masaya lang ako na nakakatulog ako, and masaya lang ako na nakakabalik ako dito sa Philippines, dito sa States. As hard as it is to admit, but
Yes, it's true. I think I'm getting a little bit older. I'm feeling more older and feeling I'm more calm and more laid back. Okay. Papipiliin kita ngayon, girlfriend o tulog? Sa ngayon, tulog. So wala talaga? Wala po. Okay, thank you. Maraming salamat, Ate Rose. Sumati tayo sa ating mga viewers, sa ating mga audience sa ating YouTube channel. Si Lay. Sabi ni Lay, Inigo, you're so humble and talented. We are here to support you. Ayan. Love you, Lay. Maraming salamat kay Lay. Susunod na magtatanong ay mula naman syempre sa Circle of Stars, Ken Quinto. Take it away. Hi, Inigo. Hello. Congrats pala din sa international projects mo. Napapansin ko, yung mga susunod na projects mo, international na sa US. Yung next po. Tapos nabanggit mo din sa isa mo sa interview sa ABS yata yan na sabi mo, marami kang in-auditionan dun sa US. Ibig ba nitong sabihin, sa mga susunod na taon, mas makikita ka namin dun sa US and medyo less yung visibility mo dito sa Philippines? So, whenever I see auditions, hindi po ibig sabihin na lagi ka natatanggap. And for me, I'm happy that I get to do the auditions. And mahirap po talaga. Imagine niyo ako dito sa Philippines, mahirap ng maging artista. Imagine niyo sa Amerika, mas madami kang mga kalaban and mas marami silang options. And, you know, even for me when I did Monarch, they searched in the Philippines. So meaning they also search all over the world. When I say I do a lot of auditions, it's just me taking my chance and seeing how far I can go in my career in the States. Pero sa akin, hindi ibig sabihin na dun lang yung magiging gusto kong career. I still want to do my career out here in the Philippines. Pero kung magbibigyan ka ng chance natin sa US na ng mga malalaking projects. Game! But hindi, syempre. I mean, kung merong opportunity, syempre gusto kong gawin yun. And I said this before, but I also want to encourage all the other actors, mga artista dito sa Pilipinas na, you know, just audition. Kasi ngayon, ang dami nilang hinahanap na Filipinos or ibang lahi sa Amerika. And, you know, I was scared to try out before, but I just tried out this. I landed a couple roles. So, if there's any actors here in the Philippines, I want to encourage them to try out, to audition as well. Pwede mo bang magbigyan na kami ng konting details kung gaano ba kahirap yung pag-audition sa US compared dito sa Philippines? Sample, no? Hindi mo Sa Philippines kasi, hindi madalas nag-audition talaga sa Philippines. A lot of times, handpick siya, ino-offer sa'yo. So para sa akin sa States, ang sarap din sa pakiramdam na pag nag-audition ka, napili ka, alam mong nagustuhan ka nila bilang dun sa nakita nila sa character na pinoportray mo. Hindi lang dahil, ito bagay itong taong to dito sa project na to. And for me, yung mga auditions, para na rin siyang self-workshop. Parang nag-workshop kasi ilang beses mo gagawin yung mga excited na self-take lang siya, ikaw lang nagawa. And you learn a lot about yourself as an actor and as a person. Last question na lang, fun question lang to. May mga nakikita ko sa TikTok. Kasi parang anytime daw, pwede mong hilahin si Papa P tapos asarin mo sa content mo. Ano that's true. I mean, pag nag-tour kami, yung father sa tour, dun lang hinihila ko talaga si Papa. Out of nowhere sabihin ko, TikTok tayo. And makikita niyo naman sa mukha niya, hindi siya masaya, pero ginagawa pa rin niya. Anong mga reaction niya pag after niyang gawin niya? Wala. wala siyang magawa. Thank you. Maraming salamat. Meron tumatakbo sa isip ko, kasi kaya di ba parang you mentioned na parang now, gusto mong parang balikan yung parang katema, katulog ng dahil sa'yo. Di ba sa generation natin ngayon, sobrang dami ng mga indie artists na talagang bumulusok sila, tumoto sila. Is there a time na naisip mo rin na parang something like ganun yung mga i-produce mo? Di ba meron yung mga Oxylina, yung mga ganyan ngayon? Actually, ngayon mas gusto ko mas pumupunta ako din sa sound na banda, yung mga may banda talaga pag nag-perform. Kasi halos lahat ng mga music na ginawa ko dati, -1 tapos may ano lang, dance. Ngayon parang mas nagugustuhan ko yung style na lahat, everyone can sing, laid back, and kind of like an anthem rather than a dance song, if that makes sense. So gusto ko rin gumawa ng mga ganun. And hopefully I get to collaborate with, like a lot of the new artists, a lot of the indie artists, mga bands dito sa Philippines. Actually,
kailangan ko lang may mag-update sa akin sa music dito. And I need new music to learn. I need to learn more about the music here in the Philippines. Diba? Kasi sa TikTok lang, ikaw, fan ka rin ng TikTok, parang ang dami mo rin followers doon. Diba, imagine, before when nagsisimula ka, parang it's really hard for you to establish yourself. Kasi ngayon, sa TikTok, parang may mag-trending ka lang na kanta mo, nagiging worldwide hit na talaga siya. Yes, sa TikTok? Yes. Yes, oo. I mean, now, that's the only way to find out music nowadays. Diba, TikTok na talaga. Kapag nag-trend yung isang kantang ginawa mo, ginawa siya, in-stitch siya, ganyan. Exactly. Ang dali na to promote. Like nung dati talaga, kailangan itong marinig at kailangan itong masabayan at ma-LSS ang ating mga listeners. Yun, ganyan. So ngayon, Inigo, di ba, maraming nakakamiss sa'yo ang TV. Paano yun? Paano ka nagde-decide kapag halimbawa, di ba, kailangan mo bumalik sa States, pero kunyari, merong in-offer sa'yo na magandang project here in the Philippines, like a series. Di ba kasi sa movie, pwede niyong gawin siya in 7 days. Pero yung series, kailangan MWF for like 3 months. Paano ka nagde-decide sa mga projects sa pagtanggap? Siguro sa akin, kung ano yung mas ikakabuti sa career. I mean, hindi lang naman ako yung nag-decide na. Siyempre, parte din yung management. Malaki din yung say nila dun sa mga ginagawa ko proyekto. Hindi lang naman ako yung nag-decide ng ano dapat yung gawin. Pero, wala pa naman ako sa sitwasyon or hindi pa ako nalalagay sa sitwasyon na kailangan kong pumili kung anong kailangan kong gawin. In a way, nagagawa pa rin ng paraan na gagawin ko to, tapos gagawin ko to. So sana naman tayo dumating sa point na mahirapan. Sana. Nang mahirapan ka. What's next for Inigo? Ano pa ang mga aabangan namin sa'yo at ng mga fans mo? I mean, yeah, like what I said, I'm doing a movie in the States this year. I'm not sure when that's going to come out, but also new music. I'm going to be working on new music this year. I'm going to go back to my roots, go back to that kind of sound. And yeah, that's pretty much it. Oh, and I'm starting a business. Yes, i-invite mo sila. Alam mo, nakita ko meron ako nagustuhan yung color orange na parang cat. So, nakita ko. So, yeah, making those rugs. Abangan niyo po. I'm going to be making more rugs, more designs. I'm also going to come out with a new brand. It's going to be coming out very soon. Self-hygiene, mga hygiene stuff. I'm going to be coming out with hair products. Pomade. Yes, pomade and stuff in my hairspray. And marami pang iba. So, abangan niyo po yan. Yes. Grabe, no? Talaga, businessman na siya. Dapat dinagdagan ko na yung voice-over ko na actor, singer, and performer, and businessman, entrepreneur. May gano'n na pala doon, in fairness. Maraming salamat, mga kapamilya. Palakpakan po natin, Inigo. Nakasama natin dito sa Star Magic Spotlight. It's been such a blast having Chika with you. Nakakatuwa, lagi pa nagkikwentuhan tayo. Very, kalmado lang talaga. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga fans na tumutok sa atin. Again, pwede mo balik-balikan ang ating mga episodes sa ating YouTube channel. Of course,